Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng pangalan mo, at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa akin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa ang isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, kagaya ng aking nabanggit sa pasimula po ng ating banal na pagdiriwang na ito, tayo pong lahat ngayon ay nagtitipon bilang isang komunidad, bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na misa ngayon pong ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. At kung titingnan po natin ang mga pagbasa natin para sa araw na ito, tila pinapaalalahanan po tayo na ang bawat isa sa atin ay may taglay na kabutihan. Naniniwala po ba kayo na ikaw ay mabuti? Sino pong naniniwala dito na siya ay mabuti? Yung iba po, walang pakialam. Ano? No? Sino po ang naniniwala dito na siya ay maganda? Maraming magtataas ng kamay. Ano? Pero mga kapatid, kung titingnan natin, ang lahat naman ay may taglay na kabutihan at ang bawat isa ay may taglay na kagandahan. Bakit? Dahil alam natin na ang lahat ng nilikha ng Diyos, mabuti at maganda. Lahat ng nilikha ng Diyos, lalo tayo bilang mga tao na nilikha niya bilang kawangis, ay mabuti at maganda. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, mabuti ka. Parang iba labas sa ilong, ano? Sabihin mo nga din sa katabi mo, maganda ka. Hindi patanong ha, iba yung patanong, maganda ka? Hindi ho. Sabihin mo, maganda ka. Dahil mga kapatid, kung ang bawat isa sa atin may taglay na kabutihan at may taglay na kagandahan, nangangahulugan na sa buhay natin, dapat nandoon ang pagsusumikap na magpakabuti at magpaganda. Pero aminin natin na ang buhay natin ay hindi perpekto. Aminin natin na minsan sa buhay natin, tayo din ay nagkakasala. Aminin natin na tayo din minsan ay nadadapa sa pagkakamali. Kaya nga doon sa ating ibanghelyong pinakinggan, ang sabi ng Panginoon,
Kung ang kamay mo ang nagdadala sa iyo sa pagkakasala, anong dapat mong gawin? Putulin. Kung ang iyong paang nagdadala sa iyo sa pagkakasala, anong dapat mong gawin? Kung ang mata mo ang nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, anong dapat mong gawin? Napakinggan po ninyo maigi. Dahil ang bawat isa sa atin ay tinatawag sa kaharian ng Diyos. At sa kaharian ng Diyos, tayong lahat ay tinatawag magpakabanal. Pero tandaan natin mga kapatid na ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay hindi literal. Dahil kung literal nating iintindihin ang sinabi ng Panginoon, marahil lahat tayo putol ang kamay. Marahil lahat tayo pilay. Marahil lahat tayo walang mga mata. Bagkus ang panawagan sa atin ni Jesus, natanggalin, alisin, ang lahat ng bagay na nagiging sagabal upang tayo'y maging mabuti at maganda. At ano yung tinutukoy ng Panginoon? Kasamaan. Ano ang tinutukoy ng Panginoon? Kasalanan. Kaya, kung merong mga bagay na pumipigil sa ating magpakabuti, gumawa ng tama, gumawa ng maganda, alisin natin ang mga bagay na iyan. Dahil ang mga bagay na yan ang pumipigil sa ating makarating sa kaharian ng Diyos. Pangalawang bagay, mga kapatid, kung mapapansin po natin sa Ebanghelyo, sa pasimula ng ating Ebanghelyo, ang isa sa mga alagad ng Panginoon, si Juan, ay lumapit kay Jesus. At anong sabi ni Juan kay Jesus? Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbabawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Pero anong tugon sa kanya ng Panginoon? Sabi ni Jesus sa kanya, huwag niyo siyang pagbawalan. Huwag niyo siyang pahintuin. Bakit? Dahil alam ng Panginoon na ang ginagawa ng taong iyon mabuti, maganda. Sa madaling salita, ang gustong sabihin ng Panginoon, ang mga taong gumagawa ng mabuti, ituloy ang pagpapakabuti. Ang taong gumagawa ng maganda, ituloy ang paggawa ng maganda. Ang taong gumagawa ng tama, ituloy ang paggawa ng tama. Madalas nyo po itong naririnig sa akin. Sa panahon kasi natin ngayon, iba na eh. Bakit? Kung sino ang gumagawa ng mali, yun ang pinaniniwalaan. Yun ang pinapalakpakan. Yun ang binibigyan ng papuri. Pero kung sino minsan ang gumagawa ng tama at nagsasabi ng mabuti at tama, sila pa ang pinapatahimik. Pero ang panawagan ng Panginoon sa atin sa araw na ito, huwag tayong maging sagabal sa mga taong gumagawa ng mabuti at tama. Huwag nating pigilan ang mga taong gumagawa ng mabuti, ng maganda, ng kaaya-aya at ng tama sa mundo natin ngayon. At ganoon din sa buhay natin. Huwag tayong mapagod magpakabuti. Huwag tayong mapagod gumawa ng maganda. Huwag tayong mapagod gumawa ng tama. Kaya nga tingnan natin yung mga responsibilidad natin sa ating buhay. Ang mga estudyante nandito, ano ba ang responsibilidad ng isang estudyante? Maglaro, ano? Mag-aral. Talaga? Yung pala, ano? No? Ang mga guro, ano bang responsibilidad ng guro?
Ano ang responsibilidad ng nanay? Ano? Kung marami, ano? Anong responsibilidad ng tatay? May kanya-kanya tayong responsibilidad. At pag sumikapan nating ipagpatuloy ito ng maganda, ipagpatuloy ito ng mabuti, dahil magdadala ito sa atin patungo sa kalangitan. Mga kapatid, tandaan mo, mabuti ka. Tandaan mo, maganda ka. At kung ikaw ay mabuti at maganda, tanggalin mo yung mga bagay na nagpapapangit at nagpapasama sa iyo. Alisin mo yan para ikaw ay patuloy na gumanda, patuloy na ikaw ay bumuti upang ikay balang araw sa kagustuhan ng Diyos makarating sa Kanyang kaharian. Mabuti ka, maganda ka. Amen.